Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:05 sa hapon. Mga labing ulihing hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahanungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa. Ang programa na magatulong sa inyo sa labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Lunes ng edisyon kita, unang adlaw sa unang petsa sa bulan sa September months na kita. Kag padayon ng aton nga pagpangalagad diri sa programa Bantay Banwa sa gihapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kamusta ang unang adlaw sang pag-umpisa sang months? Makita naton damo na ang panamyaw sang Merry Christmas. Una gid sila, no? Pero ang importante nga dapat hindi lang kita hindi natin pag-ikalimtan ang spirit of Christmas. Dapat everyday na. Hindi nga kung per months lang. Dapat pinsaron taman kung may kasaran kita or may extra kita, mugining best time man nga mag-share kita, no, sa mga kauturan ta. Nalagpasan ta ng tigkiliwi, August. Balaan ko gid ang kalabanan sa aton. Nagaproblema gid isang bulan sa Agosto. Lamunggo ang iban sa aton kundi makuha sang kwarta sa mga kinahanglanon nila. Pero dapat magpasalamat kay kamo nga nalagpasan yung bulan sa Agosto. Kag-ari na kita sa bulan sang Setyembre. Amat-amat na ni September, October, November. Lala niya ka adlaw, December naman. Pero dapat kung may mga kaayuhan ka mo nga makuha, make sure gid nga may tiganagi ka mo, no? Hindi nga ubos biyaya. Huwag din na gina-advocate nato diri sa programa, dapat ang pagtipig isang kwarta. Ewa kita ya sang hindi kita ya pareho sa iba, no? Na ang kwarta do ano lang bala? Gabaha lang? Asus abaha ba niya akon? Gabaha. Gabaha gid man. Kaya makita sa mga ginambal nga project, basta gabaha. Baha ang kwarta. Kitaya nga aton nga kwarta yung ginapabalasan ng mga kabiyanan. Alin sa pagtrabaho naton, Lunes hasta Biyernes. Ang iban, mga call center agents naton. Kulaw bugtaw ang ilang schedule. Diba? Hindi basta-basta ang sakripisyo naton. Muna nga kung ano man ang ma-income ninyo, make sure gid make sure talang na magamit ma-invest naton kung alang-alang sa pag-invest, make sure talang sa insakto nga bagay lang nagatupa, hindi sa mga vices na, mga sugal, inom, kung droga pagid sa iban. Sa aton nga pagpangalagad, gusto lang tayo ining pila ka mga updates, no? So dining pagpanakop sang Iloilo City Police Office kag Iloilo Police Provincial Office sa mga most wanted persons sa komunidad. Samtang Police Regional Office 6 nagpabutyag sang suporta sa 7-point agenda sang bag-o nga hepe sang Philippine National Police General
o kung Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Hindi pa ka 4-star si General Nartates, hindi bangod ara pa ang 4-star nga rank kay Police General Nicolas Torre III unless na mag-retire sa temprano makuha ni General Nartates ang 4-star rank. Pero kung hindi mag-retire si General Torre tubtob March 3-star sa gihapon si Nartates. Kaya March pa ang retirement ni yung birthday ni General Torre. Pero hindi ka kasigurado eh. Kung ayaw niyo mabase si General Torre, walang ganit kabulan niya, na-relieve siya. Ari si General Nartates. Although si General Nartates, kung di kita magsala, astapan niya siya sa 2027. So, dugay pa niya ang tinuig ni General Nartates sa serbisyo. Tagang isaman sina nga makapadecide sa bago nga hepe o sa outgoing, ang bago lang na relieve nga hepe na kung offeran siya sa cabinet posisyon. Nag-resign na nga daan ng DPWH Secretary, tisubong ang bago nga Secretary sa DPWH, si DOTR Secretary Vince Dizon na. Pag makita mo si Secretary Dizon niya, ilan na niya ka presidente, aragid siya sa pwesto. Mugaway siya balaya nagapinsar kung ano nga partido ina or ang iya focus siya sa pagtrabaho sa gobyerno. Natagaan siya sa posisyon sometime ni President Duterte, President Marcos, reviews pagit ng mga administration. So dira mo makita na kung amo na ang klase isang leader, sigurado na maayo gid ang direksyon. Ang DPWH aragid sa maayo nga kamot. Tigin pa submit niya nga daan sang courtesy resignation. Ilang tawon tani kung sino ang madutlan siya ni. Tinguan taman nga labuto ang Iloilo City Hall sa pila ka mga updates kay Mayor Raisa Treñas. Kag side sa flood control project, may mga issues makita sa lokal nga level. Sana diri ang nagtrending video sa pagbinaisay dira sa distrito sa Mandurriao. Duway gid sa simana yung wise ang binaisay dira, or mga kinagamo bla. Ngayon lang to ya kiti sinabtanay lang. Galing kiti ang laway sa to kiti nag-viral gid ang video, mga 4 million views na to Pag binaisay to bala sa mag-utod kag sang mag-tropa bala. Hindi kung naka-iPhone Pro Max ako tapos kung wala ka naka-iPhone Pro Max, wala ka sang right na magbais. May post na lang tagalin kay white ay iPhone Gani white ay iPhone paano naman? Tag sa lakyan bagit? Grabe. Amo na bala ako lang gid masiling bala sa mga kauturan. San ano pa kamo ka ara bala sa punto nga init ang ulo nyo. Or ang pinakauna gid ngo brown yung nara kamo sa mga amo nga lugar. Ano kamo bala hindi ka mo magpangita sang rason para nga magpisahan ka mo sang gamo. Kay damo kita daya damo na dayang kasinadya pero titungod sang makaulubog ng ilim nun nagalain ng dalagan sang paminsaron mo. Kita siguro mga mut na kaisa ka duwa kita nakakanto dira pero terrible man ang kainit dira sang sitwasyon lang. Init in the sense bala nga ang mga tao gamay-gamay mo lang nga mga mabungguan mo lang do tulukon ka lang sa masakit bisan di bungod mga manabla ti area sinuyay lang gani pero hindi gid pag kung ano man ang dapat control gid. Hindi ka mo magpadala sa emosyon nyo dira. Magpinangakig ka mo. Abot sa punto nga may mga binunanay, may tiniruhay. Okay lang to ya kay sinabtanay. Pero amo ni nga natabo, mabalik mo pa to bala. Madumduman ka sa tao, si amo na, di ba? Pareho man to sa natabo sa
na aksidente. Trending man tong away nila, mayo lang natabunan naman subong sa isa naman ka issue. Muna nga dapat mangin ano man kita, mangin mahinalungon man kita sa mga gina-post naton sa social media. May mga problema malang kamong kaya nyo malang i-solbaron nga wala nag-post, mas maayogin. Pero galing may bentaha man ang pag-post abi. Kapin pa kung disbentaha ng publiko. Pareho ni sa mga flood control project subong. Mati, ginabaha. May, hindi lang gani basta nga ginabaha. Do swimming pool gaya ang pila ka mga dalan sa pungsod ta. Makahuluya bala no? Bilyon ang aton nga pundo. Bilyon ang budget. Pero hindi ta bala ma-implement sa maayo ang proyekto. Palpak gid no? Puro lang gid niya mga paepal balang iban sa mga ano ta, mga politiko. Okay kita sa mga ginatira diri ha. Puti pinsaron no bala, bilyon ang pundo. Pero hasta subong. Hindi ta masulbar-sulbar. Pila ka tuig na ni. Dekada na ni nga problema. Damo na nga mga kauturan nang nagkalamatay. Bangod sang baha nga ni landslide. Nadumduman po naman tong sa Banate bla tong senior citizen to bla. Ang motor nito ay nagito makuha. Turti siya. Pasalamat lang kita way to siya naanod. Nag-viral man to. Sa pagpanguna sang aton President Ferdinand Marcos nagalaom kita nga may solusyon na kag may masampulan na nga mga kontraktor, mga katapo sa Department of Public Works and Highways sa pagpamuno sa karon ni Secretary Vince Dizon kag mga politiko ngati masiling naton amo niyang nagahatag sang kumpas sa sining mga proyekto. 16 minutos makaligat sa takna ang alas 2 sa hapon. This time ko ang report ni Janelle Baclay. Konta update sa City Hall sa sining pag-join ni Mayor Raisa Trias Mayors for Good Governance kag isa pa gid ka problema no aside sa mga kinagamo sa syudad ning problema bala sa vandalismo ning mga wala disiplina ta naman nga mga kauturan dapat masampulan man ni. Kaunta ang detalye sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Report. Janelle, mayong hapon. Paul, ginpahayag ni Mayor Raisa Trias nga kabahin na sang grupo nga Mayor for Good Governance ang syudad sang Iloilo kasunod sa iya siniya nga pagpamiyembro sa grupo no sang mga alkalde nga naga-call sang transparency and good governance. Apang nasuno sa aton siniya nga alkalde nga yara pa lang sa observer status ang syudad sang Iloilo kung si Mayor Trias sa iya siniya nga application sa M4GG o kung Mayor for Good Governance. Ano ba lang ang siningon sa observer status? Suno kay Mayor Raisa Trias nga mayara sing tatlo ka mga programa kag ukon o lubrahon ang isa ka alkalde nga gusto mangin full-time member sang siniiyang nga grupo. Ang nagapati si Mayor Trias nga nakalinya dagid sa advokasya sang M4GG initiative ang mga programa sa syudad sa Iloilo sa transparency, accountability, kag integrity sa public service. Nalakip si Mayor Raisa Trias, kaupod kay Anay, Vice President, kag karon naga City Mayor Leni Robredo sa mga yara sa observer status o kon first batch nga naga-undergo subong sang sining observer status para nga mangina miyembro sila sang Mayors for Good Governance nga sa diin nga makitaan ginaton kung ano ka-aktibo ang ini nga grupo ang alyansa sa mga alkalde sa call para nga mapatuman gid ang transparency, accountability, kag bisan pa ang panawagan nga imbestigahan ang flood control project. Kung tanawon mo subong call mabatyagan mo gid ang strong alliance sa mga alkalde sa bilog nga pungsod nga tiguro nakita nila ang need
nga mangin nga i-solidify no ang ila siniyang stand kontra korupsyon, kag panawagan sa transparency kay ti gusto nila nga maproteksyonan ang aton siniya pumuluyo nga mo ang end users ang madamo nga mga proyekto no diri sa may bahin niya sa siyudad sa Iloilo sa nagdigad ti nag-apply si Mayor Treñas kag madasig ini nga nag-grant man no sang pila ka mga opisyal sang asosasyon suno sa kay Mayor Treñas nga ginpamunuan Nanday Baguio City Mayor Benjamin Magalong kag ni Mayor Joy Belmonte sang Quezon City nga mo gid nag-encourage sa iya nga magpakigbahin nga magbuylog sa kausa sang M4GG Paul. Okay. Sa pihak nga bahin gin tudlo ni Posmo Chief Retired Colonel Oldarico Garbanzos nga ang mga grupo o kon posible gang amo ang yara sa likod sang sining mga vandalism nga nadiskubrihan sa pila ka mga public areas naton sa nagdigat gin call out ini tungod ba damo sang litrato nga napicturan nga sa diin ang aton nga matahom nga esplanade partikular ang area sang Esplanade 9 nga sang una nagadayaw ka sa katahom kag kanami isang landscaping dira no pero nag-agaw ang atraksyon sini bangod sa mga kuris-kuris nga nakitaan dira sa mga pila ka mga pader nga tikang sa nadigad nga semana gin patinloan ini gilayon kag ginpapintahan ni Mayor Raisa Treñas suno kay Posmo Chief kag Retired Colonel Oldarico Garbanzos santo sila monitoring mga minor de edad nga ginasubject sa initiation sang sini nga mga grupo amo ang yara sa likod sini pero ti kun ginaako nila nga limitado ang ila sini nga tawo kag hindi gid 24 hours nga makit-an nila gani ila ginahinyo ang mga barangay officials kay di sila niya nakakilala sang ila nga mga lugar nga di kun pwede abi pasang karon ng pagbantay para nga hindi maabusuhan o kun masabotahe ang kalimpyo sang sining mga lugar especially mga esplanade nga ginhimo ini nga may malagaw-lagawan sa aton sining makuturan pero kung kisa hindi mabantayan kag ginakuritan no o kung ginahigkuan sang pila ka mga grupo so amo ning ilang panawagan subong ang coordination meeting ilagid nga ginapasanyog kaupod sa mga barangay officials kay ti kun sila lang hindi ginila ni masarangan suno kay Retired Colonel Garbanzos kay subuman ang pagpakigangot sa aton sini Iloilo City Police Office pero nag-expand na sila sa ilang mga personnel gin-maximize nila sa kung paano ini ma-address nga concern no kag hindi sila malutsan kung may ara gini gyapon at least ma-minimize lang sa aton siniya nga mga ginpang-assign ng mga personnel sang Public Order and Safety Management Office Paul. Ano ang mangin multa ni man sa mga mandak panel? Ti may depende ni no kung minor de edad ti laban-laban gina-custody ni sila sang aton sini nga CSWD kay ginapaydalom sa orientation pero diri sa siyudad sa Iloilo kung kuan ka na legal age ka na posible nga may mga penalidad dinhi sa aton sini nga ordinansa. So ang isa diri sa luyag lagson sang Posmo kay ti ang minor de edad no kay Garbanzos hindi mo direkta nga makasuhan kagkalabanan sa mga rason nila nga may nagasugo sa ila. So sa karon ginakonsulta ini sa aton sini nga Posmo sa aton sini nga legal team man sang city government sa kung paano lagson para nga ti daw ang punteriya diri kumbaga ang root gate nga nagasugo sa ila kay ti ini na diskubrihan sa Noe Garbanzos nga hindi mga minor de edad ang mga leader sang sining mga grupo sa likod sang mga nagapatigayon sang vandalismo diri sa syudad sa Iloilo kag amo ni karon ang ila siniyang gina-target nga dakpon kag usisaon kag imbestigaran kag ini nasugura na nila. May mga identity naman ininel ang iban sa ila based sa mga CCTV nga makuha kag base man sa mga information nga natipon sang Posmo. Yes, no kay suno sa kay Colonel Garbanzos grupo ini or gang no ang posible sa likod sang siniyang nga pagpangkurit-kurit sa aton siniyang mga nga palibot no pero wala ginwaragwag ni officially no sa aton siniyang Posmo chief pero suno sila na diskubrihan nila nga kalabanan mga minor ang nagapatigayon sini pero nagautok-utok gid sini yara sa hamtong na yang edad kagamoy ng ila sini yang target kay nagapati sila nga ti kung hindi ni sugo hindi ka bahin sa initiation kay ti kung gusto mo mag-join halimbawa may requirements mo halimbawa
kuritan mo to anay, 3 ka mo sini, ibutang mo tong sticker, kay i-verify namon kung na-execute mo ina nga mando, Okay. mangin member ka na. No, to parehas magana isang mayor for good governance, kiti may requirement. Pero dali lang nil ang pagkuris. Wala gid ka wala gid la ka rason-rason, wala gid ya purpose bala nga masiling bala naton nil makabulig sa komunidad So kumbaga. hindi mo na ganay mabasahan. Pasko gid eh. Hindi mo gina siya mabasahan, pero ang mga ginasunod nila nga traces dira kay may ina kumaga daw may logo ina no kung ano nga grupo mabalaan mo kung ano ina nga grupo ang nagapatigayon kay isa lang naka-design. Isa ka color sang spray paint, ma-identify mo. So may mga markings ina nga nagatumod nga iyan isang amo ni nga grupo, chapter bla no nga matumod kung sino sa likod sini kag isa ini sa mga gina-coordinate karon sa aton siniya nga post mo sa bulig sang ICPO kay tiga kumbaga daw pangalot naman ni ulo si Colonel Garbanzos kay sa CCTMO palang damo na sila ginabantayan nga dalan plus pa ang post mo under sila ni ang pag-identify man sa mga areas plus pa mga rambol pag isa nga galuntad sa mga plaza. So amo na nga ang iya diri nga ginapangabay nga pasanyugon ang kooperasyon sang Public Order Safety Management Office ICPO, CSWD kag ang kabilugan kin nga approach no kay ginatun-an man subong ang pasangkad sa aton curfew ordinance kita may plano nga from 11 to 4 AM daw himuon ini nga 10 to 5 AM pero subject pa na sa consultation sa aton siniya nga mga institusyon kay may ara nga mga estudyante nga naga-night class amo nang hambal ni Colonel Garbanzos plus pa ang posible nga impact man siniya sa mga 24-hour establishments naton nga maapektuhan man ng ila sini nga mga sales no pero tiyang subject sang curfew para iniya sa mga minor de edad nga isa sa ginakonsidera man sa aton sini nga posmo subject sang ila sini nga mga pagamitingan sa madason kaupod ang iban pa nga mga departments sa Paul. Nel, madamo gid nga salamat. Amo ni modulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Batian mga kabiyanan, General Baclay, madamo gid nga salamat sa report sa sining problema sang syudad no sa vandalismo. Mo gid karason-rason para lang nga may sugo. Kung abi no, imbes taning suguon mo dabing mga masulod sa inyong gang nga mang vandal, abi buligan nila abi patabok ang mga senior citizen bala nga mga tigulang budlayan magtabok sa pedestrian lane. Simple lang ina. Pero ang kalipay sa mga tigulang nga mabuligan sila nga magtabok. Hindi na wala na sang balor, priceless ina. Hindi wala yung mga tao kaya yung ulabla ubrahon sa kabuhi no. Kapangita na lang yung sang ubrahon bisan hindi na mapuslanon para lang nga may ubrahon na. Area panghigko sa syudad. Nawa man niya kapatinlo sang syudad sang Iloilo. Ari man yang mga tawo nga way gidya sang himuon nga insakto, suguon pa ang mga tawo nga masulod sa ila grupo para higkuan ang syudad sang Iloilo. But ko ano nga utok ning ila. Tao ka mo anay batsoy bla. Tao ka mo anay batsoy, damo utok. Simple lang nga bagay na, totoo. Pero nagapagubain na sang imahe sang syudad sang Iloilo, hining mga pangbandal. Sa mga utok-utok ni Bla, sa mga leader-leader nila ni. Kung ako sa inyo, suguon nyo ang inyong mga suguon nyo bala sang minsar kamo bala sa mga maayo nga mga inugsugo, inugpalihog sa mga gusto magsulod sa inyong grupo. Abi focus kamo abi sa mga kauturan tabi nga senior citizen buligan nyo simple lang simple lang may makita ka nga nagatabok buligan mo patabok wala na kasimple dira lang bianay hindi nga mga panghigko ang inaisip nyo ya muna ginakahigko pang paminsaron nyo nga pating syudad yay kuan nyo pa sang pangbandal nyo 29 minutos makalikat sa takna ng alas 2 sa hapon.
kantanan sa natabo no sa distrito sa Mandurriao. Mga tangalabuto ng Iloilo City Police Office. Makaupunta sa piyak nga linya si Police Major Sheila May Sangrines. Ma'am, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong hapon. Maayong hapon po, kaya maayong hapon sa tanan. Ma'am, una kita no sa campaign against wanted persons sa kapulisan naton. Sa sulod sa isa ka bulan, August 1 to 31, naka-aresto ang ICPO sa 40 ka wanted persons. Ano ang impact ni ma'am sa inyong anti-criminality operation? Dako nga bulig inyo no kada nasa nasiling mo impact kay ti mga hindi basta-basta ni ang mga kaso nga ginkaunamira nila no. In fact makabig naton nga pila ni sa ila mga wanted sa mga heinous crimes kaang isang murder, rape kag illegal possession of firearms. So dako ang posibilidad na although nagapalagyo ni sila sa otoridad tungod sa gilawaran, pero kung matagaan naman is tsansa, delikado gid ini sila nga yara lang sa komunidad no pag posibleng masulit pa nila nga mag-ubra sang isa naman kadako nga krimen kung hindi ni naton sila madakop no kag hindi basta-basta nga may mga kaangay sini nga mga wanted persons kita na ng abi nila bala nang libre lang sila hilway lang sila sa ila sa labton sa layi. Kagang iba ni sa ila ma'am, ti bila nakatuig nga ginapangita kag tinadakpan sang kapulisan. Yes, kag dugang tapang way nabot nga makabulig gid ini sang kaninong kagkatawhay naton hustisya gid ini ang tagtano sa mga nabiktima ni nila kag ini isa man kang nagapadalaman kita sa isang mensahe gati bisan dugay lang palagyo nila palago nila sa gihapon ang kapulisan hindi gid makontak hasta nga hindi sila matakpan kag makapalabat sa krimen nga ginobra nila kag andun yes well Ma'am, sa nakita nato no, kada adlaw damo sa mga pangaton nga Iloilo City Police Office ang iban nga mga pumuluyo naton mga nabiktima sa sining mga wanted persons nakakabuhian sila sang paglaom nga sa ulihi ang mga may salabton man sa ila madakpan man sa kapulisan. Yes amo na ang inidako gid ini man kwan bulig naton sa mga biktima sa mga pamilya sang biktima kay ti bisan apisar nga mga dugay ang iban sini sa ila dugay na nga mga kaso dugay na nga nagpanago ang mga suspetsado nga nadagdagan sa warrant pero tinakita nila nga bisan pa paano ay ginpabayaan sang kapulisan especially sang pamunuan sang ICPO. Okay. Ma'am, idugang ko lang no. Kagabi may isa naman ka nag-viral nga video may di magin naton mambalgin nga gamo no may pagbinaisay lang. Ati ang natabo lang galing kina-post sa social media ining mga amo nibla nga mga nagakatabo ma'am dira sa area or sa distrito sang Mandurriao. Anong mga nakita na sa ICPO nga mga pwede ubrahon bala ma'am para nga mapaganhagan tabi ning mga nagakatabo dira nga mga gamo ma'am? Isa sa mga gina-konsiderar gid sang pamunuan sa ICPO sa Bong ang posibilidad nga mapalabat tagid no ang hatag sang gamo o skandalo dira sa may bahay sang sang ICC o sa sa mga sagwaan da sa mga cubics area kay hindi taman manigar nga majority sa gihapon sa nagakadto dira ang tuyo is maglingaw-lingaw magpahuway-huway kag ang iban na may naminom malang sa masarangan lang kag very unfortunate kung may mga hindi tayo ba naman sa lugar no ang tripping sa mga edad ang sinuay ko nakainom na so ang gusto natin sinidiri is mapauntat git ini kag respetuhon sang tanan nga nagakadto dira ang lugar nga ina dira hindi taman
pwede nga tanan-tanan gid mga unta gid sang kapulisan, no? Kaya di ka na mo pakita sa malantayan. Kag nakita naton nga kinahanglan lang gid maging responsable ang isa kag isa kay ti may deployment na kita dira sa area. It's just that nga may mga pinakaposidan na nga kung kaisa matabuan mala taguluwa na pululi na or nagali nakatlakat ang ibang area bisan hindi pa sila tuyo gid or bisan ang iba sila daw wala man silang grabyo sa ila so matripingan or magsinuyay hindi mag-intindihanay so kung magpadala-dala lang kita kag hindi pag-aksyonan sa mga CPO doon nakita naton nga gamay-gamay lang no nga pwede pa lang tani may istoryahan gamay-gamay lang maggilinamo na da kag mansig video mansig viral tido hindi manami mag-ina para sa aton syudad although nga ang balonta na gid man waay gid naglabot sa malala ang krimen pero mas gusto ta nga proactive ang tikanta. That is why nga tun-an naton nga i-coordinate naton sa City Legal Office naton ang mga aktwasyon sa mga pilani ka mga naga-viral subong kung magawaran ang ebidensya karang ilang mga akto na mapaskaan sila sa kaso nga nag-create sila sang disturbance dira sa lugar kag sa pila pagidi ka mga mabiral pa man the future kag sa mga kinadto dira nga pananglitan nga kung may mag-iskandalo o gamo ang pulis mangimo mercy na lang kay ti karon maanad na lang kag magsigi-sigi bisan ano ta kari adjust ang deployment dira kung matiningan nga wala man sa lugar nila da ang pulis mapinagusto na lang sila ka video kag magpa-viral dira ito hindi man marami. Kag mami ang nakita naton dirang imbis nga ang mga turista bala makadto diri sa aton sa syudad or makadto sa amo nga lugar sa distrito sa Mandurao ti mambal sila andi na lang kay permi na ta may gamo so kumbaga bala ang mabilin bala nga impresyon. Yes, amo na ang isa binatan-aw ta kay may implikasyon ina sa imahen sa aton syudad nga kung tanawon ta malinong kag matawhay kita masadya kita diri pero tungod lang sila sa mga viral di bala kag hindi pa gininsindihan na is daw sa pila kaya na ginakabit ta pamanggid lang na hindi pa ni ang true or actual picture gid sang lugar no galing kay ti tungod lang bala sama sa may video mag-viral dayon so hindi manami so agdason na kung kaisa gamay na lang ang butang nga pwede mo lang tani may istorya. Kung kita ni maglantaw ma'am kumbaga do bisan wala ganito sang pag-post sa social media pwede gito ma-resolve kung may kung nagpangibabaw lang bala sa ilang istoryahan lang itawayan lang bala mga bagay-bagay. Tama yun na so isa man ina sa mga ginakonsiderar naton kahit hindi lang ang pulis ang dapat mag-adjust no kinahanglan mangin responsable gid ang isa kag isa so kung kinahanglan pati mo nakabutang i-consider sang kapulisan o naton para nga madisiplina ang aton nga mga pumuluyo. Okay. More or less, mga kung sa deployment, mga kadamo nga mga pulis na to ng aradan, kabantay sa lugar, sa area mismo, no? Ang sang cubics, hasta sa tiiban pagidira nga lugar, nga tigina masami ginakadtuan sang mga party-goers. May deployment dira, no? Si Police Station 10, Okay. under kay Captain Val Alan Campbell, ang susulod. And ang sasagwa na yun dito sa exit na yun nga area pasulot kag parts and diversion may mga augmentation kita dira sa mobile patrol unit naton sasagwa kay actually amo na ang ginabantayan na pirmi ang ginapauli kit pirmi sa mga party goers kag ang mga kaagahon during the hours na so galing dito manigar may mga pinaka-portion ka sa parking area mga lugar dira nga laktan nila tambayan pa sa iban nga mga particulares kung kaisa malipdan or hindi man mamulungan dira sa pulis. So kung wala sang disiplina kag wala kita sing impose na sanction or penalty sa mga nagasinaba dira no gamay man kung dako
ang tendency sila magpinagusto na lang ang tanan. So we want to maintain order din sila tira kag discipline. Kay ti ang lugar nga na ay mag-create para lang nga mangin venue bala sa ginamo kundi nga pagkagaw sila kag magtutaway and kita gapati majority sa gihapon mga peace loving people man ang nagakadto dira. Yes, ma'am. Principle lang ina. So kung kinahanglan tagid nga disciplinary sanction, amo na ang ginakonsider natin sa ko. Okay, kung basihan lang naton ma'am ang mga videos bala, mga nagagilinwa nga videos, ang gamo permi ara gid sa sagwa hindi sa sulod sa mga establishment. Kag kalabanan na may information kita nga piara na bala sa influensya sa makalubog nga ilimnon. So kinahanglan nakainom kita gamay ra ko mga responsable kag disiplinado kita hindi ta pwedeng tuglagon man ang ano nakibutarong sa ibang na tao so amo na ang gina-consider sa kapulisan. Okay. Lastly, Major Sangrinas ma'am, ang imo mensahe panawagan sa publiko. Sa tanan no sa pumuluyo nato sa syudad sa Iloilo tagid no panawagan tagid sa inyo ngati ang ating syudad sa gihapon malinong kag matawa iway kita sing dapat kamuan kag kita nagapasalig na tutukan na kag hindi papabayaan sa pamunuan sa Iloilo City Police Office under kay Colonel Kim Piligada ang area na inadira. Kita lang napahala sa paghangop kag sa mga pumuluyo nga mag-cooperate sa aton para sa mga dugang pa natin ng mga estratehiya nga ipatuman dira kay kinahanglan tagid mga disiplinado sa tanan nga tiyon. Maraming salamat, Police Major Sheila May Sangrinas, ang spokesperson sa Iloilo City Police Office. Patihan mga kabyanan, si Police Major Sheila May Sangrinas, ang aton spokesperson dito sa bahin sang police o kung sang Iloilo City Police Office. So ginaton-an niya sang ICPO, no? Kung ano ba lang pwedeng obrahon nga ti matagaan bala sang penalty pero ti mag-coordinate sila sa City Legal Office kung anong mayo sila mapa-viral ka lang daya kag magpahuya-huya ya kag ang mga naga-post sa social media i-check nyo gid anay bi galing gid ang iban gina-post nila para nga ti ilang depensa man sa ila kaso kung ano man ang matabo sa ila. Pero ang iba naman sa pag-post ng video may konsekwensya man nila Pwede ka man ma-finance ng kaso, pwede ka ma-finance ng cyber libel. Kunara ang mga elemento. So, tanim pinsaron tagid kung may mga katuan ka mo dira sa areas ng distrito sa Mandurriao. Mga party-goers naton nagkadto gani ka mo dira para magsinadya, hindi para nga magpangita ka mo. Lagi tungod sa makahulubog nga ilimno, galain ang dalagan sa pinsaron nyo gid sa maayo. Insakto ba lang himuon ko? Or ang isa pa gid nga pwede naton ibrahon. Let's say pulo ka butilya nga aya mo maubos nga ilimnon kag dira gid nga nagalain ang imong pagpaminsar. May ka na sa imong insakto nga pang ino-ino, bulubuinan mo man disiplina man. Kung grupo ka mo, may mga upod ka mo dira nga do lango na gid, amo na lang saway mismo. Kalang kay kisa ang gasaway amo pa nang ginapusdakan sang hindi sang mga hubong nila nga upod. Pero hindi buligay ka mo. Suportahan yung isa-isa. Parang hindi ka mo abot sa punto nga may gamo ka mo nga sudla. 43 minutos makalikat sa takna alas 2 sa hapon, magatag lang kita sa pila ka mga pahanundong, magabalik lang programa Bantay Banwa. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists
first says hanging rice. Puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilang pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. To know more about our life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Lola Diaz, and I'm from Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostong Ibarra don't end up together, but that's for another cultura. It sure is. Now that's a quick look at cultura, because our culture is cool. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. 48 minutos magaligid sa takna ang alas 2 sa hapon. Panayon ka mga nagapamati diri sa gyapon sa programa Bantay Banwa. Natamyaw ta sa mayong hapon ang mga nakatutok sa aton. Sinang Gina, no? Osnofila, JJ sa Gimaras.
si Migo ta Patrick John Nierbes. Matsoy kami. Maupod ka. Timing kay gaulan-ulan yung sakto na, no? Namigid man ng batsoy morning chimpo ta. Lamig nga daan. Pero nami ning batsoy sa ila amigo sa mga leader nila sa mga gang nga ginasugo nila ning magbanda lang mga kabataan nga nagasulod sa ila. Gamit man sila tani gamay bala nga utok bala. Kay kahigko kanugon sang pagpatahom sang syudad sang Iloilo para lang higkuan sa sining mga tawo. Kagti ang masubo kay ti mga bata niyang ginasugo nila, mga minor de edad, hindi mo ni sila mapreso. Makustody mo lang ini sila. Turnover ni sang PNP naton sa DSWD, diri sa aton sa City Social Welfare Development Office. Sa Miagao, may sikat man nga batsuyan, duduro dyan ang namin ang batsuyan. Masyar kita luwan dyan sa Miagao. Kay Auntie Laila Noblesa, watching from Kataan. Akon nga wife si Noela nakatutok man. Akon nga mother si Kagawad Aldea sa Bakawan. Si Migota Austin sa Leyte. Anong sabor ka batsoy dyan? Kasi pwede mo man ma-share sa aton. Kay Tita Amalia sa Mati. Good afternoon. Kay Tet Giel no sa Mandaluyong. Akon nga bayaw. Nagido ano gid do pailinit bala no ginapatinlo ang syudad. Tapos ihigkuan lang. Si Ray Newson nakatutok man sa aton nga pagpangalagad. Hindi kita magpicture sa city kay basi karaan tani Inday Torni. Hindi man to sa Torni Migo. Ginklaro niya to sa isa ka interview no. Pero muna bala. Dapat kung ano man ang nalabutan taman siguro sa aton nga pangabuhi. Dapat ano man kita, humble kita sa gihapon. Kaya ang tanan nga na inatag ina sa aton sang Ginoo. Okay kita sang dapat nga ipabugal sa tutuod. Bisan ano ka pa, bisan presidente ka pa sang Pilipinas. Bisan ano pang nalabot mo. Tanan sina inatag sang Ginoo sa aton. Pati ako simple lang no? Bisan iPhone pa da. I-post lang tayo ng iPhone wala na. Lesson learned din sa mga auturan ta. Stara ka mo sa public place. Kung pwede pa lang magdala ka mo sang malaba nga pasensya, magdalagid ka mo. Pero kung feeling nyo, ano na ka mo, nung ina-oppress na gid ka mo, pwede gid ka mo yung press back. Pero tinguan gid anay nga istoryahan. Kaling sa muni nga sitwasyon do hindi mo gid masiling nga mastoryahan ning pag binaisay nila Pero ayun gid abi kung nakainom ka na no. Inang dalagan sang paminsaron. Salamat gid no sa tanan nga mga nagupod sa aton. Sa mga nagapamatiman sa aton nga Radio 585 kHz, madamo gid nga salamat. Inapasalamatan ta aton mga kaupdanan sa technical side.
Mr. Vermora Ventura sa studio sa Transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Inyo na ba ito ang malabing hindi nakasayura? Ulat, ublag, tugtog sa masunod natin na pagtulog na sa Bantay Banwa.